Lahat po ng mga bagay, tao, hayop, or maging struktura na nasa labas ng bahay, basta may ongoing na thunderstorm activity at may nagaganap ng mga pagkidlat at pagkulog, ay posible pong tamaan ng kidlat. Pero mas malaki po ang tsansa kung ang mga ito ay nakalagay sa mas mataas na lugar sapagkat malit na lamang yung distansyang tatahakin ng kidlat mula po sa thunderstorm cloud papunta nga dito sa mga matataas na lugar. Kapag nasa labas po tayo ng bahay at may nagaganap na mga pagkidlat at pagkulog, as much as possible, iwasan po natin sa mga lugar na may mga anyong tubig, no? Ibig sabihin, mga waterways, sapagkat maaaring yung kapag may tumamang kidlat, ay mag-travel yung current dun sa tubig. At kung tayo nakatapak sa pavement na may, let's say for example, tubig baha, eh pwede po tayong makuryente. Iwasan din nating tumambay sa mga lugar na may mga metal structures. For example, yung mga waiting sheds na may mga metal handrails o kaya malapit sa mga billboards na may mga metal frames. Iwasan din natin na lumagi sa mga lugar na may mga linya ng kuryente. So, yan lamang po ilan sa mga lugar na dapat nating iwasan kapag may ongoing thunderstorm activity na nagdudulot nga ng mga pagkidlat at pagkulog sa ating lugar. Well, unang-una kung may masisilungan po tayo, kung pwede tayong pumasok immediately sa loob ng ating bahay or sa mga modern day buildings na talagang magandang pagkakagawa and can withstood any forms of lightning strike, ay yun yung una nating ire-recommenda. No? Kung abutan naman po tayo sa loob ng sakyan habang bumabiyahe, manatili po tayo sa loob ng sakyan at siguraduhin po natin na nakasara ang mga bintana at pinto nito. Well, may tendency kasi no, na kapag ang kidlat ay na-attract sa isang, let's say for example, may metallic object sa loob ng inyong sakyan, maaaring yun nga, kapag nakabukas ang ating bintana, mas malaki ang tsansa na ma-attract itong kidlat dun sa metallic object na nasa loob ng ating sasakyan na pwede pong mag-cause ng harm dun sa mga passengers na nabanggit sa sasakyan. Yes, yung mga mobile devices po natin, such as the cellphones, na actually nagtra-transmit din, yung mga radio frequency can somehow attract din po itong mga currents na associated with the lightnings. That is why kung may mga pagkidlat at pagkulog sa inyong lugar, as much as possible, pinapayo din natin na iwasan munang gumamit na ating mga cellphones. Ang nangyayari po kasi itong salamin, no, ay gawa sa materials. Yung pinaka-plating sa likod nito is either aluminum or silver. And these are also good conductors of electricity. Kapag tinamaan po ang salamin, maaaring mabasag ito, sumabog, or it will pass through yung kidlat, no? Hindi mare-reflect ng salamin yung kidlat. So, talagang dun mako-concentrate sa salamin. And if we're using these types of mirror, ay talagang delikado po. Maaaring mag-cause sa atin ng harm. For example, pag sumabog na lang, instantly, yung shards ng broken glasses ay pwedeng makasakit po sa atin. After that will be the scientific explanation. Although in terms of bakit takpan, ay wala po namang pinapaliwanag sa atin yung ating mga katandaan, mga seniors natin kung bakit kailangan takpan. Siguro po, ang paniniwala nila, pag tinakpan ito, mas lilit ang tsansa na maka-attract ng lightning or kuryente from the kidlat itong mga salamin. Pero lagi po natin tatanda, no, yung materials at behind the mirrors, yung plating po nito ay gawa po sa materials metallic by nature. So ang mga salamin, good conductors of electricity pa rin po. Kaya as much as possible, siguro yun yung tumanim sa isip ng mga katandaan natin na as much as possible, iwasan lang pong paggamit ng salamin. Especially during event of a thunderstorm sa inyong lugar. Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo sa ating mga kwentong amazing.